Magandang tanghali. Tinatayang 4 na milyon ang kabuang bilang ng mga taong lumahok sa taon ng prosesyon sa Quiapo, Maynila. Mahigit 300 sa mga ito binigyan ng medical assistance ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Tumagal ng higit 21 oras ang taunang traslasyon sa Quiapo, Maynila na nagtapos bandang 2:00 kaninang madaling araw. Sa datos ng National Capital Region Police Office o NCRPO, umaabot sa higit kumulang 4 na milyon ang kabuang bilang ng mga taong dumalo sa naturang prosesyon. Karaniwan sa ganitong okasyon ang magkasakitan dahil sa siksikan at tulakan ng mga deboto, lalo pat nakapaalang ang marami sa mga ito na nagmarcha mula sa Quirino Grandstand. Sa tala ng NCRPO, aabot sa 740 ng mga nasugatan buong araw kahapon. Samantala, umabot naman sa 305 ang pasyenteng natulungan ng UNTV Rescue Team. 45 dito ang nasugatan at nilapatan natin ng Pangunang Lunas. Iba natusok, iba gasgas. Tapos syempre yung mga meron nahihimatay, tsaka mga nahihilo kasi sobrang init talaga dito kanina, tsaka sobrang sikip. Samantala, generally peaceful naman ang pagsasagawa ng buong okasyon ayon sa pulisya. Nasa 1,500 tauhan ng Philippine National Police ang ipinakalat sa Quiapo hanggang sa matapos ang prosesyon. Naiwan naman ng mga deboto ang tambak na basura at mga sirang halaman. Agad naman itong nilinis ng mga tauhan ng Manila Department of Public Service. Tinatayang aabot sa higit 20 truck ng basura ang nahakot dito. Agad ring binuksan ang trapiko sa mga kalsadang isinara at dinaanan ng prosesyon. Ibinalik na rin ang serbisyo ng komunikasyon ng mga telco companies sa lugar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Binuksan na ng kontraktor ng MRT-7 ang inokupahang 2 lane ng kalsada sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City matapos na isyuhan ng Notice of Violation at pagmultahin ng 25,000 pesos. Narito ang ulat ni Victor Cosare. Handa ang contractor ng MRT-7 na bayaran ang 25,000 pesos na multang ipinataw sa kanila ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y bunso ng pag-ukupa ng EEI Corporation sa 2 inner lane ng Elliptical Road upang lawakan ang kanilang working area para sa paglalagay ng tower ng MRT-7. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, hindi na ipagpaalam sa kanila ng contractor ang naturang hakbang kaya't hindi naabisuhan ang mga motorista. Nagdulot ito ng matinding traffic sa lugar kaya't marami ang naperwisyo at naabala. The problem is, bigla na lang nilang tinira, sinara without giving us notice na iparelay sa tao. No? Sa pahayag na inilabas ng kumpanya, nangako ito na aayusin nila ang konstruksyon sa lugar. Tiniyak din nila na babayaran ang 25,000 pesos na multang ipinataw ng MMDA. At upang masolusyonan ang problema ng traffic sa Elliptical Road, inatasan na ng MMDA ang contractor na maglagay ng yellow markings sa iba pang mga lane upang maiwasan na ang paglilipat-lipat ng linya ng mga motorista. Ang lahat ng mga pampublikong sasakyan ay padadaanin sa 2 outer lane malapit sa sidewalk. Papayagan lamang na magpalit ng lane ang mga pribadong sasakyan kung kakanan ng Quezon o Visayas Avenue. Pinabuksan na rin ng MMDA ang U-turn slot sa may Commonwealth Philcoa area mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga upang madaanan ng mga motorista. So I told them to put right lane markings at napaglabas ng Commonwealth, kailangan kung nasang lane ka, hindi ka naaalis. Kasi kada nagkaka-traffic yan, yung palipat-lipat, nagkakaroon ng sagian. Ano? Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng Department of Trade and Industry na bumaba ang presyo ng gulay at karne sa Commonwealth Market. At mula sa Quezon City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Muling nag-ikot sa Commonwealth Market ang mga tauhan ng Fair Trade and Enforcement Bureau ng Department of Trade and Industry kaugnay ng price monitoring. At sa pag-ikot nga ng DTI, natuklasan na bumaba ang presyo ng gulay, karne at isda sa naturang palengke. Unang pinuntahan ng grupo ang meat section at napag-alamang nasa 100 pesos na lamang ang bentahan ng kada kilo ng manok mula sa dating 120 pesos. Habang ang baboy naman ay nananatili pa rin sa 200 pesos ang bentahan per kilo. Ang presyo ng gulay bumaba rin ng 10 hanggang 20 pesos. Ang repolyo na dating 65
pesos per kilo, ngayon 45 pesos na lamang ang bigayan. Ang dating 65 pesos na per kilo naman ang patatas, ngayon ibinibenta na lang ng 45 pesos. Ang carrots na dating nasa 60 to 70 pesos, ngayon 45 pesos na lang. Ang dati namang 40 pesos na kada kilo ng kamatis, ngayon 25 pesos na lang sa Commonwealth Market. Pero ang bawang at sibuyas na nanatiling stable na presyo sa halagang 60 to 70 pesos per kilo. Bumaba rin ang bentahan ng isda gaya ng galunggong, bangus at tilapia. Mula nga sa 200 pesos na prevailing price ng galunggong, ngayon ay ibinibenta na lamang ito ng 160 pesos ang kada kilo. Ang tilapia na dating 120 pesos, ngayon 90 pesos per kilo na lamang ang bentahan. Habang ang bangus naman mula 180 pesos, ngayon ay 130 pesos na lamang. Paliwanag na ng DTI at ng Market Administrator ng Commonwealth Market, direkta nang nakukuha ng mga tindera doon ang mga produkto mula sa kanilang mga supplier at wala nang dinadaan ng mga middleman, kaya't mas naibibigay nila sa mas mababang presyo ang kanilang mga produkto. Pinasyalan rin ng DTI ang isang high-end supermarket sa Maylibis, Quezon City at ikinagulat na mas mababa pa ng 3 hanggang 4 na piso ang presyo sa SRP ng ilang delata dito. Pero nadiskubre ng DTI na lubhang mahal ang benta sa asukal sa naturang supermarket. Mula sa 50 pesos na SRP per kilo, ibinibenta nila ng 70 pesos ang isang brand ng asukal. At kaugnay nga nito, pinagpapaliwanag ng DTI ang naturang supermarket at iimbestigahan kung bakit ibinibenta sa mas mahal na presyo ang nabanggit na asukal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Nanindigan ang Malacanang na mas marami nang nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng mahigit 2 taon sa pwesto kung ikukumpara sa mga nagawa ng Arroyo at Aquino administration. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Kung ang pag-uusapan ay policy reforms at mga proyektong pang-infrastruktura, ayon sa Malacanang, angat pa rin ang mga nagawa sa unang 2 taong panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa mga nagawa ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at Noynoy Aquino sa loob ng 15 taon. Ito ang sagot ng Malacanang sa naging pahayag ni House Speaker Arroyo na dapat umanong gumawa ng tangible result ang pamahalaan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino. Ayon naman kay Budget Secretary Benjamin Jokno, 3 bagay ang magpapatunay ng mga accomplishment ng pamahalaan sa ilalim ng Duterte administration. Ang paglago ng ekonomiya, ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang mga proyektong infrastruktura. Kung ikukumparaan niya sa lahat ng administrasyon pagkatapos ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kita na nakaaangat sa lahat ang Duterte administration sa unang 2 taon nito. Sa mga nakalipas na administrasyon, 2% lang anya ang bahagi ng infrastructure spending sa gross domestic product ng bansa, subalit umabot ito sa mahigit 6% sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. We hit the ground running, which every administration would have maybe 1 or 2 years to adjust. Okay, you hire new people, etc. And so look at the performance. Growth is number 1. Number 2 is inflation. Pinoy's inflation was much lower, and that is because of the global recession. The third one, of course, which is very important, is infrastructure spending. Subalit para sa research group na Ibon Foundation, ang inflation rate noong 2018 ang pinakamataas sa nakalipas na 10 taon. Mabagal din nila ang paglago ng ekonomiya ng bansa at patuloy ang paghihirap ng maraming Pilipino dahil sa mga polisiya ng Administrasyong Duterte, kabilang na ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ng Malacanang na walang dapat na ikabahala kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito nang lumabas na survey ng Social Weather Station na 66% ng mga Pilipino ang nababahala. Batay sa December 2018 Social Weather Report, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nag-aalala sa kalusugan ng Pangulo, 11% kumpara sa September 2018 survey at 34% naman ang di nag-aalala. Sa nasabing ulat, 49% ang naniniwalang may problema sa kalusugan si Pangulo Duterte, 24% naman ang hindi naniniwala at 27% ang undecided. Tinitingnan naman ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na positibo ang nasabing survey.
Nangangahulugan ito na mas maraming Pilipino ang nag-aalala sa Pangulo at nananalangin para sa kanyang maayos na kalusugan. Hinatulan ng guilty ng Makati Regional Trial Court Branch 149 si Maya De Guito, ang dating RCBC Jupiter Makati Branch Manager sa 8 counts ng money laundering. Mula sa Makati City, nasa linya ng ating telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Yes, Grace. Kailan sa 26 na pahinang desisyon ng Makati Regional Trial Court Branch 149, guilty ang naging hatol ng korte kay dating RCBC Jupiter Makati Branch Manager Maya De Guito. Ito ay kaugnay sa 81 milyong dolyar na umano'y nakaw na salapi mula sa Bangladesh Bank na idinaan sa RCBC Jupiter Branch. Matatanda ang February 16, 2016 nang mahak ang Bangladesh Bank at ang $81 million na pondo ay napunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng payment instruction na natanggap ng Federal Reserve Bank of New York. Hinatulan si De Guito na makulong ng 4 hanggang 7 taon. Ayon sa abogado ni De Guito na si Attorney Demetrio Custodio, iaapila nila ang desisyon sa Korte Suprema dahil hindi pa naman ito final and executory. Narito ang pahayag ni Attorney Demetrio Custodio Jr., abogado ng akusado. It's not become final yet, and therefore our option of filing a motion for reconsideration is still available. In the meantime, and while that is pending, there will be no incarceration. Until it gets to the Supreme Court, we will be able to enjoy provisional liberty. Tapos siyang batulan ng guilty sa Makati RDC. And unang latest, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Casin, live na nagulat mula sa Makati City. Hindi dapat maging kampante ang mga kandidatong nangunguna sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia. Ayon sa isang political analyst, ang totoong laban ng mga tatakbo sa posisyon ay sa pagpasok pa ng campaign period sa Pebrero. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Ang mga kilalang pangalan sa mundo ng politika ang mga nangunguna sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia. Sa 1,800 respondents na tinanong kung sino ang kanilang iboboto kung isasagawa ngayon ang halalan, nanguna sina Senators Grace Poe, Cynthia Villar at Sani Angara, Pia Cayetano, Lito Lapid, Senators Nancy Binay, Coco Pimentel. Mula pang 8 hanggang 30 ay pumasok sina Serge Osmeña, Bong Revilla, Aimee Marcos, Jinggoy Estrada, Ronald Bato de la Rosa, Mar Rojas, J.V. Ejercito, Bam Aquino, Bongo, Francis Tolentino, Juan Ponce Enrile, Freddy Aguilar, Agnes Escudero, Nery Colmenares, Jiggy Manicad, Willie Ong, Harry Roque, Dong Mangudadatu at Lorenzo Erin Tañada. Nagpasalamat naman sina Senators Grace Poe, Angara at Aquino sa resulta ng survey. Ngunit ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, maaga pa para makita sa survey ang mga posibleng manalo sa darating na 2019 midterm elections. Ang tunay na laban anya ay posibleng makita sa darating na campaign period sa Pebrero. Nag-isip niya yung tao kung sino ba yung mutuhin niya. Nagbumukas na yung isip niya kung ano ba yung campaign na propaganda mo. Ano ba yung binibenta mo sa sarili mo. Halimbawa, kung merong senatorial debate, sa mga TV, meron naman lumitaw na gano'n. Malaking impact yun, Ayun ang isang proven na factor during the campaign. Makapagbago ng isip ka. Isinagawa ang survey matapos o sa kalagitnaan ng mga issue tulad ng paglalabas ng desisyon ng Sandigan Bayan na guilty sa graft si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, pagpapawalang sala kay dating Senador Bong Revilla Jr. sa plunder case na may kaugnayan sa pork barrel scam, ang pag-aproba ng Kongreso sa extension ng martial law at pag-aproba ni Pangulong Duterte sa rekomendasyon ng kanyang economic managers na ituloy ang pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo ngayong 2019. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipatatanggal ng Commission on Elections sa mga illegal poster at tarpaulin ng mga kandidato bago magsimula ang campaign period sa Pebrero dahil sa labag ito sa batas. Narito ang report ni Aiko Miguel. Batay
Ayon sa Fair Election Act or Republic Act 9006, maituturing na election offense ang isang kandidato kung hindi susunod sa kautusan ng Commission on Elections na tanggalin ang mga naipaskil na campaign materials na labag sa itinakdang sukat at wala sa common posting area. Kaya naman babala ng COMELEC magkusa na ang mga kandidato na tanggalin na ito bago pa magsimula ang campaign period sa February 12 kung ayaw nilang mapatawan ng election offense. Dapat ay hindi lalagpas sa 2x3 feet ang sukat ng ipapaskil ng mga poster at tarpaulin. Same policy with the advertisements and the posters that are already up. Right now, you go anywhere, you see big tarps, see big posters, all of which are in violation of at least 2 provisions of the rules. Hindi man ang kandidato ang nagpapaskil o nagpapakalat ng mga poster, responsibilidad pa rin nilang kausapin at ipatanggal ang anumang materyales na ginagamit sa kanilang pangangampanya ayon sa COMELEC. We haven't yet gotten to the campaign period. They have a lot of leeway. They have a lot of freedom. But when the campaign period starts, then regulation kicks in and all of the rules and restrictions. Nagpaalala rin ang election law expert na si Attorney George Erwin Garcia na hindi maaaring mga panya para sa isang kandidato ang mga government officials. Bawal na bawal yan. Ang lahat ng government officials and employees cannot be engaged in partisan political activities. Hindi naman ako nangangampanya pero doon sa aking may upuan talaga nandun yung pagkalaki-laki, yung pagmumukha ng kandidatong gusto kong ma-endorse o kaya doon sa mismong computer ko. Hindi maibibilang na election offense sa kandidato ang pagsuporta ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngunit posibleng matanggal sa pwesto ang isang government employee na mapapatunayang nag-e-endorso ng isang kandidato. Ayon pa kay Attorney Garcia, ito ay upang maiwasan na mabahira ng politika ang trabaho ng mga government employee sa bawat ahensya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Umakyat na sa 70 mga senatorial aspirants ang dinisqualify sa pagkandidato sa 2019 midterm elections. Mula sa Maynila, nasa linya ng ating telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Yes, Ella, magandang tanghali. Dinisqualify na ng Commission on Elections o COMELEC ang 70 naghahain ng Certificates of Candidacy o COC sa pagkasenador. Paliwanag ng COMELEC Law Department, karamihan anya sa mga ito ay nuisance candidates dahil wala silang kakayahang pinansyal upang mga panya. Ayon pa sa COMELEC, Ella, mabibigyan anya ang mga ito ng pagkakataon na umapela 5 araw pagkatapos na maabisuhan sila ng kanilang pagkakakwalipika. Samantala, 154 na lang din mula sa 182 ang mga partners groups ang natira sa listahan ng COMELEC matapos na salain ang kanilang isinumiteng Certificates of Nomination and Acceptance o CONA. Ngunit ayon sa poll body, maaari pa itong mabawasan dahil hindi pa sila tapos na suriin ang lahat ng naisumiteng CONA. Target naman ng COMELEC na mailabas na ang pinal na listahan mula sa national hanggang sa local officials ng mga kakandidato sa May 13, 2019 midterm election. Sa ikatlong linggo ng Enero, kasabay ng pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa halalan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel live na nagulat mula sa Maynila. Umaabot sa mahigit 100 may-ari ng clinic ang nag-apply na ng accreditation ng Electronic Transmitted Examination Medical Certificate sa Land Transportation Office. At mula sa Laguna, nasa telepono si Sherwin Kulubong para sa detalye ng balita. Sherwin. Flor, simula sa January 14, ipatutupad na ng Land Transportation Office o LTO sa Calabarzon Region ang Electronic Transmitted Examination Medical Certificate. Kasunod ito ng memorandum na ipinalabas ng LTO sa pagkuha ng medical certificate sa mga accredited physician at medical clinic. Ang medical certificate ay requirement sa pagkuha ng student permit at reimbursed license. Gusto nito, Flor, nagkukumahog na ang mga may-ari ng mga klinik sa rehiyon upang makakuha ng accreditation sa LTO. Tulad na lamang ni Carlo Calalo na kabilang sa mahigit 120 may-ari ng medical clinic na gustong makakuha ng accreditation. Once naging victim na din ako ng mga may nag-apply sa akin na fake doctor. Dati kasi walang accreditation, kahit sino na lang na doctors pwedeng mag-apply. Kasi sigurado natin, natingin talaga sa mga nag-a-apply ng driver's license ay mga talagang registered physician.
Ayon kay LTO Region 4A Director Eric Tabaldo, sa pamamagitan ng electronic transmitted examination, maiwasan na ang mga peking doktor at mga fixers na naglipana sa iba't ibang tanggapan ng ahensya. Ngayon po, electronic na. Yung result mismo, kinikiin ng doktor, papasok sa IT system. At yan ang papasok sa LTO. Hindi na ho kailangan ng doktor ng fixer because we will only accept medical certificates coming from doctors who are accredited. And these doctors are accredited with the medical clinics. Flor, una nang sinimulan sa Metro Manila ang bagong sistema ng LTO sa medical certificates nitong Lunes, habang sa January 21 naman sa Region 6, Region 9 at Region 12. Sa January 28 naman ang schedule ng Region 1, 2 at 3. Pinakahuli naman ang Region 10, Region 8, Car at Caraga sa February 4. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Crubong, nagulat mula sa Laguna. Kompleto na ang top 4 wish coveries ng kampo ni wish coverer composer Tap Suzara mula sa Cebu ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Mahigpit ang labanan kagabi sa pagitan ng Wish Coveries ng Camp Top Suzara ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Ang performance sa vocal battle na ito ang susi sa pagpasok sa semifinals. Isang heartwarming rendition ng Minsan Lang Kita Iibigin ang ipinarinig ni na Bless Ebarita at Nashrin Casas. Ako ang pinerform ni na Christian Rosa at Jofet Osena. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Sina Nashrin at Christian ang mapalad na Wish Coveries na pupunta sa Maynila para sa semifinals ng Wish Covery Season 2. I'm so happy po kasi po matagal ko na pong wish na makakanta sa Wish. Actually po, hindi pa rin po ako makapaniwala niyo ngayon. Kasi hindi ko na-expect na makakarating ako dito. And I'm so thankful at I'm just speechless sa ngayon po. Makakasama ni na Nashrin at Christian sina Feby Olores at Rayan Ortuste. Ayun, buo na yung apat ko. Buo na yung apat ko from Cebu. And I'm very excited kung anong in store para sa kanila, para sa amin. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Ikinatuwa ng US-based singer-composer na si Alpha ang pagkakaroon ng kauna-unahang Wish-exclusive performance sa Wish Bus USA. Narito ang report ni Sunny Cos. If you're hoping high or waiting for someone who can tell you what you're worth. 2 linggo pa lamang mula nang i-upload sa Wish 1075 YouTube channel ang kauna-unahang Wish-exclusive video na ito mula sa Wish Bus USA. Ngunit umani na ito ng halos 23,000 views and counting. Ayon sa Filipino-American singer-composer na si Alpha, isang karangalan na maging performer na may pinakaunang Wish-exclusive video mula sa Estados Unidos. I know that Wish is a really very big deal. It has a great audience. So it's such an honor to just be part of it, first of all, to be a Wish exclusive, but then to be the first in the US. It's like, represent! Ikinatuwa rin ito na sa kabila ng maraming mga artist na nagko-cover ng mga sikat na kanta at nagpe-perform sa Wish Bus USA, ay ang kanyang original song na Fool's Gold ang napiling gawing unang Wish-exclusive ng Wish Bus USA. Ayon kay Alpha, sinulat niya ang kantang ito noong mga panahong pinanghihinaan siya ng loob. I wanted to remind myself, you're still a worthy person. Don't feel so low about yourself. You're still living a meaningful life. But for me as a songwriter, it was just like, wow, you chose something that I wrote. It's an original.
So for me, that was really encouraging, and I think I'm going to take that going forward, and I'm going to use that to just help keep me encouraged to keep writing and keep sharing the music. Enjoy din aniya ang pag-perform sa Wishbus USA dahil kakaibang experience ito sa mga shows at gig na nagawa na niya. I've never done anything like this before, where you step into a bus and there's glass on both sides, and it's like a professional recording studio. Everything is very top of the line. It's such a wonderful experience. I mean, everything from the crew was so professional, and the crowd was really positive. It was just a really, really fun, memorable experience. I loved it. Bukod kay Alpha, isa rin ang American country singer na si Sophie Lynn sa mga performers sa Wishbus USA na mayroon ng Wishclusive video sa #1 FM YouTube channel sa Pilipinas, ang Wish 1075. Aasahan naman sa inaharap ang mas marami pang Wishclusive performances mula sa mga local at international artists sa Wishbus USA. Oh, my love, you should know by now. Sanicos UNTV News and Rescue, Hollywood, USA. This thing around, yeah, they're digging for fool's gold, but you're the realest thing around.